Hello, magandang gabi sa inyo lahat. So may nagsabi sa akin, bitin daw yung pagre-react ko dun sa last content ni Sir MG, no? So ituloy natin to kung saan tayo naputol. Doon yata tayo naputol dun sa pag-i-endorse niya kay Susan Yance. Daw. Ito yung video. So tutuloy lang naman natin ito. Pag-aralan mo muna ano ibig sabihin ng shoutout at endorsement. Pang-apat, hindi yan in-upload publicly. It has been uploaded on members-only based. Hindi ko nakasalanan kung pinakalat mo yan. Ikaw na ang mananagot dyan! Oo! Utak kasi! Oo nga, nasa members only na ano yun. Norman! Ano ka ba na? Nako, perjury over perjury na naman to. Nako, Norman! We are preparing for it. Exciting! Kasi ang problem kasi do sa dito sa pagkaso niya base dito sa mga nilabas dito. Meron siya mga pinaglalagay doon na walang bearing. Parang magdadahilan siya na kasi nag-endorse ng peking abogado, nag-endorse ng ano. Parang biktima ka ba doon sa ginawa na 'yon? Hindi naman eh. Kaya pagka naaano mo 'yon na mapapanood mo 'yon, nagtataka din ako, bakit syempre may supervision din na abogado 'yan bakit isinama nung abogado? Hindi ko rin naiintindihan kasi pagka nilalagay mo diyan sa affidavit mo, dapat may kinalaman sa'yo. Pwede siguro ma-mention mo, no? Pag nag-e-explain ka, pero yung lahat ng mga bagay na walang kinalaman doon sa ikinaso mo, isasabihin mo, parang sablay nga naman. Ba yan? Puta, wala namang bearing sa lipunan yan. Ang tanong ko dito, Norman. Pare, Norman! Unggoy yan. Ang tanong ko sa'yo, anong kinalaman ng mga tao na ito, no? Oo nga. Sa ikinaso mo sa akin? Anong pakialam even ng prosecutor sa mga problema mo? Hindi ganun yun. Pwede, no, kung halimbawa, mapapatunayan niya na sangkot si M. Pero kahit na eh. Kailangan may legal standing ka pa rin eh. Let's say, sabihin man natin na sinasabi mo sa prosecutor na, at yan po si MG, nagtulak ng droga yan. Halimbawa yung ganon, na kung wala rin namang bearing doon sa kaso mo, wala din eh. Hindi ko din naiintindihan. Ano yan, yung prosecutor na Kahit kasama siya, Ito let's say, ganito. kasi binibintang ni, ang binibintang ni Tito Norman, nag-endorse siya, di ba? Ng peking abogado. Tapos, kasama si MG daw, may word pa na sinabi na na may parte daw si MG sa nabubudol ni Susan Yance. Kung natatandaan niyo yun, may sinabing ganun si Tito Norman eh. Granting totoo. Let's say, wag na nating sabihin na, wag na nating i-argue kung totoo yun o hindi. No? Granting na totoo. Kasama ka ba doon sa nabiktima? Para i-complain mo doon sa prosecutor's office? Hindi ka kasama doon. Wala ka legal standing doon eh. Pwede gawin mo, no, katulad nung ginagawa namin, na for awareness, na sasabihin mo, oy, alam nyo ba, katulad ng ginawa mo, diba? Alam nyo ba, si MG, may kaparte dun sa mga nabubudol ni Susan Yance. Kaya lang, maghanda ka dun. Pwede kang kasuhan naman ng cyber libel dun. Sa dinaldal mong yon. I believe kasama yata yun dun sa ilang counts na ipapasa sa iyo eh. 'Di ba? Nang wala kang patunay sa dinaldal mo. 'Di ba, men? Itong kwento, ikikwento mo to sa nanay mo. Hindi sa prosecutor. Dito dapat precise ka.
Kung ano at sino ang nirereklamo mo, doon ka lang focus. Kaya ganito nangyayari sa'yo eh. Ngayon o, yung laban namin ni Makagago, ako ho ang unang nagsampa ng kaso sa kanya. Oo, ako ang unang nagsampa, ako unang nawaran. Bakit ka kasi ganito magkaso? Tapos sasabihin mo, 24 years sila makakukulong. Diyos ko. Sa bakit ulo ko sa'yo From! Ay, grabe. May observation pala si Norman, mga kaurang. 24 Ang years. tindi nito. From my observation. Okay. This was not done simply to express his side of the dispute. His actions showed a clear effort to turn the situation into content that would generate views, reaction, and engagement, which are commonly monetized on social media platforms. In fact, in one of his YouTube videos na hindi authenticated, Wait. Sabi dito, from my observations, it was not done simply to express his side of dispute. His action showed a clear effort to turn the situation into content that would generate views, reaction. Ito rin ang ginagawa ni Tito Norman eh. Yun din ang ginagawa mo sa channel mo, Tito Norms. At saka, may problem ba doon? Hindi ako abogado, no? Kung gawing profitable yung issue, may issue ba doon? Actually, ginagawa din naman ng mga media yan eh. Na pagkakitaan yung issue, may problem ba doon? Kasi ang alam ko, ang pinaka problem doon, kapag nagsabi ka ng hindi totoo or nang malayin ka ng tao or nagsalita ka ng libelous, doon ka magkakaroon ng problema. Pero yung para makagain ng, social media influencer yan eh. Yung kinalaban mo eh. Hindi ko nakukuha yung reason na yan. Meron pa nga, nagso-social media, government pa ang tinitira eh. Crime ba yon? Hindi, sa mga lawyer na nanood sa akin, pwede naman akong i-correct eh. Crime ba yon na halimbawa may issue na ganyan, pagkakitaan mo? Unang-una, public figure din naman si Tito Norman. Tapos, magrereklamo ka na clear effort daw to turn situation into content that would generate views, reaction, and engagement. So, anong problema doon? Di ba yan din naman ang ginagawa mo from the very beginning? Same lang kayo ng ginagawa? Tapos pag iba yung gumawa, kasalanan? He openly challenged me to a fight. Wrong! Ikaw ang nag-provoke niyan. Ayan o. YouTube videos dated 10 October 2025. He openly challenged me to a fight and stated that it could be used something to pagkakitaan natin ito. The statement considered with his repeated post about me show that he was not only attacking me personally but also treating the controversy as material for content. Kasalanan ba 'yon? Oo, ito yata yung yung challenge ka sa boxing. Unang-una kasi, ikaw yung unang naghamon nun, 'di ba? Na pumunta ka dito. Tapos sinamon ka ng boxing tapos biglang ganito, ano ba? His YouTube videos na hindi authenticated, 10th of October 2025, he openly challenged me to a fight and stated that it could be used as something to pagkakakitaan natin ito to earn money from. The statement considered with his repeated post about me shows that he was not only attacking me personally but also treating the controversy as material for content and profit. Ay nako! Baliktad naman ang sinabi mo kasi ito yung sinabi ko. Pakita natin sa mga tao kung sino ang tunay at kung sino ang legitimate na matapang. At ito pa,
Charity boxing ito. Tulong sa mga nasalanta ng lindol. Sa ating mga Hindi nga pagkakitaan, ano. Mukhang sasablay ito pag nagpasa siya ng ng evidence na ito yung gagamitin. Charity kabayan pala. sa Cebu at Davao. Anong isinagot mo? Pagkakakitaan mo pa yung tao, huwag mo nang pagkakitaan. Oh, siya pala yung nagsabi nun. Huwag mo nang pagkakitaan yung mga tao. Oh, pinagkakakitaan mo pa eh. Kung gusto mo talaga ng away, gawa ka ng waiver na ano. Akala ko ba ikaw ay humanitarian? Bakit biglang ayaw mo na talaga? At sinasabi mong kumikita ako sa YouTube channel ko. Eh malamang, ano pang trabaho ko, Norman? Influencer. Diba? Content creator ako, public person ako, tulad mo. At huwag ka namang masyadong onion skin dyan kasi ikaw rin naman, pinagkakakitaan mo ako. Boss, may pera ka pa po ba? Abay, oo naman. Oo naman. Nakabayad nga ako kahapon eh. Nakapagpasweldo rin ako ng mga tao ko. Oh, ano pa? Kumita nga yung YouTube ko eh. Oh, kaya nga mag-humanitarian ako eh. Oh. Di ba? Hay nako, Norman. Saka ang tatanungin, ano ba yung nag-generate ng kita sa kanya sa YouTube? Yung pagsagot niya dito. 'Di ba? Akala niyo ba kumikita siya doon sa mga patulong-tulong niya? Ni wala nga views yun eh. Nabibihira nga mag-post yan ng patulong-tulong niya eh. Nag-post yan yung tinutulong-tulungan niya yung mga estudyante sablay pa. After nun, ano pa yung mga tulong-tulong content niyan? Wala naman ibang content na yan kundi sumagot kay MG at magparinig eh. Kaya sablay din yung sinasabi ni Tito Norms eh. Umabalik na naman sa'yo mga katarantaduhan mo. Anyway, at dito mga kahombre ko, lumalim na ho yung 24 years na pwede naming ipangulungan ng misis ko, mga kahombre ko. Palalim na ho ito ng palalim. Magaling din si Mimgad yung kung paano mag-compile ng mga videos. Magaling. 24 years sila makakukulong. The same is true with respect to his wife, Respondent Joanna Francesca Lopez. Joanna did not enter the situation as a mere bystander. She became personally involved in the conflict after I discovered and publicly disclosed the plate number of a vehicle. Ganon, publicly disclosed? So, inaamin mo dito na pinablically disclose mo yung plate number ko at sinabi mo pa mismo yung pangalan ng may-ari ko, no? Sabi mo, nung Nilaglag niya yung sarili niya, aking sasakyan. Pangatlo, sinabi mo rin yung address nung pangalan nung babae na yon. Tama ba? Yung Challenger, hindi siya kanya. Eto, ebidensya. Ang may-ari ng Challenger na si na taga ayan na may-ari. Taga Sabi yung address. region. So, hindi ba kalokohan tong sinabi mo na to? Yung inamin mo pa lang na pinablically disclosed mo yung plate At number. saka, pinanumpaan mo ito, Tito Norms. Yari ka. After I publicly disclosed the plate number of a vehicle that had been repeated within around the incident. Nung sasakyan ng may sasakyan, doon pa lang, game over ka na! Onggoy! Unggoy yan! So after that, kumbaga, kinekwento niya dito na keso, pumunta daw sa bahay, sa bahay niya daw ako pumunta, ganito, ganyan, yan, sige. After that, Joanna openly joined her husband in attacking me online. From then on, she, Makagago, and even members of her family actively posted against me, criticized me, and joined in the online bashing directed Malamang. Ikaw ang unang umupensa eh. at me. At times, I answered back. Tinatarantado mo ba sarili mo? Bakit mo sinabi na at times I answered back? So, ibig sabihin, X na itong reklamo mo na to.
Ibig sabihin, sumasagot ka pala. At times, I answered back. Eh, hanggang doon na lang yan, oh. At yung pagsagot mo, hindi lang basta-basta. Kasi ganito. Eh, kahit mura-murahin kita, putang ina mo, makabaho, puta nanay mo, kaputa-putaan ng ina mo, puta asawa mo, putang ina mo. Lopez yung asawa niya, kilala nga yun. Wala akong pakialam kay Nag-name drop pala talaga siya, ano, kung sino yung... Lopez, kay Lopez yan, okay ka sino-sino pa yan. Wala akong pake, di gawin niya. Gago pala siya eh. Lopez, sampaling ko yung mukha mo eh. Okay ng inan to. Lopez ang asawa. Ipalo ko pa yung mukha ng asawa niya eh. Na Lopez eh. Tatautin mo ko sa isang gago na asawa Lopez? Gusto mo paguntugin ko pa silang dalawa pag nagkita kami. Lopez ka pa dalala ba? Tatakutin mo pa ako. Sampal-sampalin ko pa ng titi sa mukha yan eh. At times, I answered back. And there were exchanges of words between us. Ano pa talaga, man? Eh, meron naman palang exchanges of words between you guys. Eh, di wala nang reklamo. Eh puro kasinungalingan din na nang sinasabi niya. Wala namang katotohanan. Maniniwala pa kayo dyan. Paano mo ito ilalaban? Eh, meron naman palang exchanges of words between you guys. Oh. At sabi mo pa dito, even members of her family. Members? Nasaan naman yung members? Ilabas mo nga. Diba? Now, may ilan-ilan, no? Na mga kapatid. Na, syempre, pinagtatanggol yung kapatid nila. Eh, baliw ka ba? Wala ka kasing family, di mo kasi alam Malamang, yan. no? Fine. I accept it. Malamang ikaw ang nangunguna kung ano-ano pinagsasabi mo sa pamilya nila. Malamang babanatan ka niyan. Ano ba tingin mo, Norman, ha? Na ikaw ang Diyos, bawal kang alipustain sa social media, ikaw lang ang pwede? Otherwise, magsusumbong ka sa prosecutors. Sumbongero ka pala. Pero may ano naman siya, may guidance naman siya ng abogado, di ba? Bakit ganun? Wala to. Akala ko ba ako sumbongero? Eh, napakatindi ho nito, mga kabre ko. Pucha. Lahat ng dapat isusumbong niya sa nanay niya. Kaso, ewan ko, hindi yata tumalan nanay niya. Aba, isinumpong ho sa prosecutors. Abay, napakagaling ni Norman. Walang makan. Ang putang inang yan. But what stood out to me was their attacks were sustained, public, and personal. So, ibig sabihin, yung mga banat mo ay hindi sustained, hindi public. Eh kahit mura-murahin kita, putang ina mo, makabaho, puta nanay mo, kaputa-putaan ng ina mo, puta asawa mo, putang ina mo. Lopez yung asawa niya. Hindi, clearly kasi, no? I think ito na yung huli kong, meron pa bang ibang sasabihin dito? Maliwanag kasi dito na itong pagkakaso-kaso na to ay ginawa lang talaga para sabihin nagkaso. Para sabihin na sa mga supporters niya na hindi tayo pumayag na ganun-ganunin lang tayo. Kasi feeling ko udyok yan ng mga supporters niya eh. Naalala niyo yung situation ni Sir Rafi kay Attorney Libayan. Kahit na malinaw na yung ginagawa ni Attorney Libayan ay fair use. Yung pagre-react. Pero for the sake na para mapagbigyan lang yung mga fans ni Attorney Libayan, ni Sir Rafi Tulfo, kinasuhan niya siya ni Attorney Libayan. Kasi ang habol naman kasi doon, ay kinasuhan niya si Attorney Libayan ng copyright. Kahit na malinaw na fair use naman yung nangyari. Kaya 'di ba na-dismiss yung mga kaso na yon ni Sir Rafi Tulfo kay Attorney Libayan. Kasi parang ang nangyari doon, 'di ba? Laging udyok. Kasuhan mo nga yan, Sir Rafi, sinisiraan ka, kasuhan mo nga yan, kasuhan mo. Kinasuhan nga nila for the sake na masatisfy lang yung followers. 'Di ba? After masatisfy ng followers, what's next? Wala na. Naibigay lang yung hilig. Parang ito lang kasi yung nakikita ko eh. Na ginawa ni Tito Norman eh. Kasi syempre, 'di ba?
most of them, malay natin, ano, baka nagbibigay ng suporta kay Tito Norman. Or sometimes, pwede, no, na yan yung dahilan ni Tito Norman para makakalap siya ng suporta. Magkakaso kasi ako eh. Kailangan ko ng suporta, pwede. So, ganun na gagawin niya. Para may maipakita siya na may nangyari dun sa nakalap niya. Yan, i-ano niya. Kaya kasi panay ang banat niya ngayon na ano eh, na bugbog sarado tayo, kakasagot eh. Para bang ang kasalanan eh doon sa kalaban niya, na siya naman na may gusto lahat na itong mga to. 'Di ba? Well, tingnan natin yung kahihinatnan, ano. Dadaan naman sa ano yan eh, sa prosecutor eh, sa yung magiging resulta niyan, 'di ba? Hindi naman, wag tayong pakampante, 'di ba? Wag naman sana na, pero naniniwala ako na patas naman yung ano yung batas. Maaring magkaroon ng desisyon na hindi tayo pabor o maaring pabor sa atin. Eh magdasal na lang tayo do sa kalalabasan. Kasi kailangan na talaga mabigyan ng justice ito eh. Kasi kung halimbawa makakalusot na naman uli ito na ganyan, uulit at uulit lang yan. At maniwala kayo sa akin, ano, yung mga sumusuporta dyan, bigyan ko kayo ng 1 taon o maximum kahit 3 years. Darating ang araw kayo din ang magkakaso dyan. Pattern na yan eh. Nangyari na yan before eh. Kaya lang yung nangyari nyon, inabot din ng 4 years, 5 years eh, bago nagising yung iba eh. 'Di ba? Anyway, mga kababayan ko, yan lang yung pag-uusapan natin. Magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye.